Dalawang uri ng baraka. Ang baraka al-dhatiya muntakila, ang baraka na lumilipat, at ang baraka na hindi siya lumilipat. Pag sinabi mong tabarruk, ang salitang tabarruk ay pwedeng lumipat sa iyo yung baraka kapag nanggaling sa isang bagay, lugar o tao na yon. Kapag sinabi ng Islam na may baraka yon. Anong halimbawa dito na may baraka? Isa lang ang may baraka na lumilipat. Yung katawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga yung mga sahaba, anong ginagawa nila? Yung gamit ng Rasulullah, pinag-aagawan nila. Kasi may baraka doon, lumilipat yung baraka. So, pati yung katawan ng Rasulullah may baraka. So yung baraka ng katawan ng Rasulullah, pati yung gamit niya, lumilipat yun. Pero ang tagal na ng panahon na yun 1,600 years. Meron pa bang gamit? Wala na. Kaya huwag kayo maniniwala sa YouTube nakikita mo. Sabi mo, ito yung dating gamit ng Rasulullah, buhay pa yung damit niya. Wala na yan. 1,600 years, nandiyan pa ba yun? Pero yung libingan ng Rasulullah doon pa, sa Madina. Nakuha ninyo, kaya nga bawal pumasok kasi pinagkakagulo ng tao. May baraka na kapag humawak ka dun sa katawan ng Rasulullah o sa gamit niya, ay lilipat sa'yo yung baraka. Eh, nangyayari sa tao, anong gagawin nila kapag binuksan mo yung libingan? Mag-aagawan sila doon. Baka ang gawin nila, magsujud sila doon Di ba? Baka magruko sila, baka sambahin na nila. Kaya nga sinarado yon ng gobyerno Kaya nga hindi ka makakatawap doon. Baka ang gawin ng mga tao, magtawap sila, gawin nilang kaamba yung katawan ng Rasulullah. Kasi baraka ang meron doon sa katawan ng Rasulullah. Baka yung iba sumobra. Imbis na baraka lang, wala na nga kasi wala nang gamit ang katawan ng Rasulullah, kaya nga nakagate. Pag pumunta ka ng Madina, nakagate yun. May mga ulama doon nakabantay. Kasi baka ang gawin ng tao, na imbis na baraka lang, anong gagawin nila? Magsujud, magtawap. Baraka yung katawan ng Rasulullah, pati yung nandun. Totoo naman yung katawan ng Rasulullah. Pero yung gate doon, gate na yun So yun ay bilang pag-iingat yun. Para ang tao hindi mahulog sa shirk. Baka mag-shirk sila dun sa katawan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pwede kang bumisita doon sa Madina, sa masjid ng Rasulullah. Makakadaan ka doon sa may libingan niya. Pero yung libingan na yun, kung titignan ninyo, dadaan ka lang. O, labas ka na, doon ka na sa exit. Next! O, labas ka na. O, tingin ka lang niya, magsalam ka lang. Pwede magsasalam ka doon sa Rasulullah. Assalamu alayka, ya Rasulullah. Pero yung baraka doon, yung katawan niya doon sa pinakaloob. May gate niya, maraming gate yun Ang pinakapunto doon, yung katawan ng Rasulullah ay may baraka pati yung mga gamit niya. Yung mga gamit niya, wala na ng unang panahon pa. Yung katawan niya nandun, hindi ka naman makakalapit. Yung baraka na lumilipat, yung katawan na lang ng Rasulullah, wala nang iba. At yung baraka naman na hindi lumilipat, halimbawa sa hadis ng Rasulullah, tasahharu, kayo ay magsahur. Pag kayo mag-fasting, bakit kayo nagsahur? Kasi sabi sa hadis ng Rasulullah, fa inna fis sahuri baraka, dahil may baraka kapag kayo nagsahur. Yung baraka ba na sahur na yun, lumilipat ba yun? Hindi. Pwede ba yung muyain mo tapos ilipat ko sa'yo? Wala. Kasi binanggit sa hadis, yung sahur na yun ay may baraka doon. Sa sahur na yun, may baraka yung pagkain doon. Ano pa pagdating sa panahon? Yung Ramadan. Yung Laylatul Qadar. Yan yung mga panahon na hindi lumilipat yun. Sige, Laylatul Qadar mamayang gabi. Di ba? Nandyan yung gabi ng Laylatul Qadar, may baraka. Tapos next, susunod na gabi, may baraka pa ba? Wala na. Kasi hindi siya lumilipat, doon lang yun So isang buwan ng Ramadan, yung baraka isang buwan ng Ramadan. Pagkatapos ng Ramadan, may baraka pa? Wala na, sa buwan ng Ramadan. Yan yung pagdating sa panahon. Pagdating sa lugar, yung Makkah, pati yung Madina, may baraka yan. Yung Baitul Maqdis, yung Palestine. Yung sa Palestine, yung Baitul Maqdis, yung Masjid al-Aqsa, may baraka. Anong sabi ng Allah Ta'ala sa Quran? Subhanalladhi asra bi abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu. Nilagyan namin ng baraka yung Baitul Maqdis. So sinabi niya Allah may baraka. Yung sahur may baraka. Yung tubig ng Zamzam may baraka. Di ba? Kapag ininom mo may baraka. Yung Muslim, yung katawan ng Muslim may baraka pero hindi lumilipat. Di may baraka ako. Sige, Jam, siyakapin mo ako para lumipat yung baraka sa'yo. Ganun ba? Hindi, di ba? May hadis yun na yung katawan ay Muslim ay baraka siya. Pero hindi lumilipat, kalin tulad ng katawan ng Rasulullah. So yan yung mga baraka na kung saan lumilipat at hindi lumilipat. Isa lang ang baraka na lumilipat, yung katawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala na siya, nakalibing na siya, wala na. Pati yung mga gamit niya. So hindi ka pwedeng maniwala o magsabi na sabihin mo, itong araw na to ay may baraka kasi maraming pagkain sa iftar. Hindi pwede yun. Kasi pag sinabi mo yun, parang sinasabi mo na alam mo si Allah Ta'ala nagbigay ng baraka doon. Wala ka naman dalil Hindi porkit marami kang na-take out na pack lunch, pati isang busa, sabihin mo may baraka na yung iftar. Hindi pwede yung jabal. Kasi ang baraka
ay nakadepende lang sa sinabi ni Allah at sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano pa? Yung Quran. Yung baraka ng Quran, lumilipat ba? Hindi. Hindi pa isang tao. May baraka yung Quran. Bakit? Lumilipat ba yung baraka ng Quran? Paano yung baraka ng Quran? Yung baraka ng Quran, kapag binasa mo, kapag sinabuhay mo ang sabi ni Allah Ta'ala, kapag nag-aral ka ng Quran, nandun yung baraka. Pero yung natutulog ka, kasama mo yung Quran, may baraka. Walang ganun. Nasaan yung baraka ng Quran, Alfan? Kapag binasa mo, kapag pinag-aralan mo, sinabuhay mo. Wala, hindi lumilipat yung baraka ng Quran. So, ayun yung patungkol sa baraka. At ano man ang sinabi ng Islam na may baraka yung bagay na yon, yung tao, yung panahon, na kung ano yung gagawin mo doon, hanggang doon lang, hindi ka pwedeng sumobra. Ano ibig sabihin nun? Halimbawa, ang baraka ng tubig ng Zamzam kapag ininom mo, di ba? Yung baraka niya, ang ginawa ni Jabal, pinangligo. Kasi yung baraka niya. Ang sabi doon, pag ininom mo yung baraka, huwag kang sosobra. Sabi doon sa Zamzam, pag ininom lang, hindi ka pwedeng sumobra. Yung Hajar al-Aswad, di ba yung Kaaba, yung Hajar al-Aswad? Yung baraka kapag hinalikan mo, ang iba, pinasok yung ulo pati yung katawan. Ang baraka doon, pagtakbil, pag hinalikan, hindi ka pwedeng sumobra doon. So ano man ang sinabi ng Islam na ang baraka na yan, na ganito yung gagawin, hindi ka pwedeng sumobra. So yun ang tinutukoy doon na tinatawag na baraka.